Isa sa pinakasikat na hairdressers noon si June Encarnacion. Pero paano kaya tinanggap ng kanyang anak na si Tristan ang propesyon at pagiging bakla ng kanyang ama? At a very guapo Chef Tristan Encarnacion. Good morning. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala kay Chef Tristan Encarnacion? Tuwing umaga, kasama ko siya sa barkada ng unang hirit. Kasama ko muna si Chef Tristan Encarnacion. Hindi na nga maikakaila na bukod sa galing sa pagluluto, may taglay na karisma rin itong si Chef Tristan. Ang mga ito nga ang naging daan para makilala at mapamahal siya sa publiko. Pero kahit nakakabit ng pangalan niya ang pangalan ng kanyang ama, hindi alam ng marami na tatay niya ang dating sikat na hairdresser ng mga celebrity na si June Encarnacion. Hindi ko alam yun. Gwapo siya. Anak pala siya ni June Encarnacion. Well, hindi kami naniniwala. Bata pa lang si Chef Tristan noon, marami raw siyang karanasan sa pangungutya. Siya mismo ay tinutuksong bakla. Akala nila kung anong tatay, ganun din yung anak. So, hindi ko na maiwasan eh, di ba? So, pinapabayaan ko na lang. Came to a point, napapaaway pa ako. Talaga? You were how young nung nalaman mo na your dad's not really straight, Yeah. but you know, he has chosen a different path. As far as I remember, it was, I was still in grade school eh. But I never asked my dad. Kasi alam ko na yun na medyo ganun. Istrikto, may isang salita, matigas. Ito daw si June Encarnacion sa pribadong buhay. Kaiba sa nakikita ng publiko na malambot kung kumilos. Pagkarap naman yung daddy nila, okay naman, wala naman. Close naman sila palagi. Kasi every time natapos ng trabaho, kakain kami sa labas. Ni minsan, hindi raw nagkulang si June Encarnacion sa kanila. Pero sa kabila nito, tila nahirapan din si Chef Tristan na tanggapin ng lubusan ang kanyang ama. Mga concerns ng lalaki, kanino mo sinishare? Tinatry mo bang ilapit din sa kanya? O paano yun? Hindi, yun ang mahirap. Kasi, like, sa ibang tao, nakita mo yung bonding ng father and son. Yes. Playing Play basketball. basketball, correct. Diba? Wala eh. That's why yung ako, mas parang, favorite sports ko is, one of my favorite sport is basketball. So, laging sa kalye, magiging barkada ko, mga tatay na rin. So, parang dun ako medyo yung hinahanap-hanap ko sa tatay ko, sa mga barkada ko na parang nakikita. Madalas kesa minsan, malaki daw ang communication gap nilang mag-ama. Dahil dito, unti-unting lumayo ang damdamin niya para sa amang si June Encarnacion. May panahon ba na naghanap ka ng iba o nagrebelde ka? Hindi, yung pagiging rebelde ko kasi napunta sa... Yung outlet ko kasi nun, sports eh. Did he try to explain to you na ganito ko? Ganyan? Yes, he did. Pero through certain people, parang pinaparating niya. Hindi rin Kumbaga may direkta. tulay, hindi direkta. Aminado si Chef Tristan na apektado siya sa tuwing makikita sa telebisyon at mga pelikula ang pagiging bakla ng ama. Pero imbes na magrebelde, ibinaling ni Chef Tristan ang atensyon sa basketball. Pero naubos naman daw ang kanyang panahon para sa pag-aaral, kaya't hindi niya natapos ang kursong Communication Arts sa universidad. Priority ko nun is to play basketball. So, studies medyo nakalimutan. Nagdaan ang maraming taon, tila hindi nagkaroon ng pagkakataong mapag-usapan na mag-ama ang nanaig na tampuhan, hanggang sa dumating ang masamang balita. Sino nagsabi sa inyo? Siya mismo? I was in school eh. Okay. Tapos tinawag yan. Parang, it's, dun kung saan ako nag-aaral, sa isang university, dun din siya kinonfine. Bagamat marami ang nagpresenta na mag-alaga kay June noon, hindi raw pinalagpas ni Chef Tristan ang pagkakataong siya mismo ang mag-aruga sa ama. Ano yung mga iniwan niyang salita sa'yo? Take good care of my sister and my mother. Tapos yun. Be strong, be tough. Basta, huwag kalimutan yung mga tao na tumulong. Huwag talikuran. Basta, always put your feet on the ground and yun. Basta sinabi niya rin na you will always be proud of me. Noong October 2001, pumanaw si June Encarnacion.
At kahit masakit sa loob ni Chef Tristan, kahit papaano'y nagkaroon siya ng pagkakataong pagsilbihan ang kanyang ama. Sabi mo na sa kanya lahat. Bago siya pumanaw. Yes. Tsaka kahit naman, I guess, kahit hindi ko rin sabihin sa kanya na talagang kung gaano ko siya kamahal, alam naman niya eh. Hanggang ngayon alam ko, hindi ako gaano ko siya kamahal. Huli man nang makabawi si Chef Tristan sa kanyang ama, ang mahalaga, nakapag-usap sila ng maayos ni June bago ito pumanaw. Kinasyon mo ba ang Diyos? Bakit daddy ko pa? I never question God for that. I question myself eh. Kung bakit parang imbes na noon pa na dapat kami maging close, bakit nung pawala na siya? So may pagsisisi? Yeah. Sa pagpanaw ni June Encarnacion, malaking puwang daw sa kanilang buhay ang iniwan nito. Ano na bago sa buhay ng pamilya nung mawala si daddy? A lot. Okay, like Hindi na namin celebrate yung mga holidays, holidays as in Christmas? Christmas, New Year. Hindi na yung masaya. Ganun. Hindi na rin. Tsaka yung sa house, hindi na rin maingay. I mean, hindi na yung wala ng tawanan. Naging malungkot. Bilang pagpapahalaga sa hirap ng kanyang ama, sinikap ni Chef Tristan na maging matagumpay sa buhay. Nakapagtapos siya bilang isang chef sa isang sikat na culinary school sa bansa, kahit hindi raw ito ang una niyang hilig. I always wanted to be a reporter. A field reporter. Okay, and then what happened? Ayaw sa akin na school. So bakit chef? My dad will send me to a different country to study Okay. a different course that I don't like. Which is? Mag-makeup ng patay. No way. Yes Talaga? way, yeah. So from being a reporter to sana magme-makeup ka ng patay, no? Naging chef. Ano bang naibibigay sa'yo na feeling nun? Happiness because of, kunwari, sa restaurant. It's not, hindi ako yung masaya panulot. I mean, kung sinong kumakain ng food, pag nakita kong nasarapan, for me, it's all worth it. Eventually, na-prove din naman natin, as alam natin ngayon na seryoso niya talaga yung craft niya. Pero it took a while for him to really to have that perception ng mga tao na serious siya. Sa pagiging chef, naging matagumpay si Tristan. Siya ang kauna-unahang Pinoy chef na nagkaroon ng signature line ng isang international cookware brand. Nakapagbiyahe na rin siya sa iba't ibang bansa dahil sa angking galing niya sa pagluluto. Ano nga ba yung advocacy mo? May gusto ka bang pangarap o gawin? Gusto ko yung kung expand yung Filipino food sa ibang bansa with the use of our yung talagang Ingredients natin. Maging ang sikat na world-class chef na si Boy Logro, napabilib din ni Chef Tristan. Wow, ang galing talaga. Ang gandang lalaki na, magaling pang magluto. Parang ganon. Advantage po talaga yon. Pero alam nyo bang kahit isang magaling na chef si Tristan, kahit minsan, hindi raw niya ipinagluto ang kanyang sarili? So yung nakikita namin sa TV na niluluto mong mga gourmet na sobra pang presentation, hindi mo actually ginagawa sa bahay? No, I'm a very simple guy. Luto lang ng iba, okay lang. Bukod sa husay sa pagluluto, isa rin sa mga hobby ni chef ngayon ang motorbiking. Addict sa motor. Mahilig magmotor yan eh. Medyo nakasama ko yan. Kasama sila Paolo Obrera, Ivan Mayrina. Meron kaming sariling grupo. Sa tingin mo, if your dad were alive, sa tingin mo, magiging masaya siya para sa'yo? Yes. Yes. Para dun sa mga taong hindi maiintindihan o never maiintindihan na pwede rin magkaroon ng relationship ang isang anak sa isang gay father. Akala nila kung kahit bakla yung tatay mo, hindi kayo pwedeng maging close. Well, unang-una, huwag niyong isipin na ganun. Isipin niyo na lang kung ano yung nagagawa sa family niyo, yung paghihirap, kung para kanino ba yung ginagawa niya, yung trabaho.
Wala daw sa tikas at porma ang pagiging isang ama at napatunayan ito ni Chef Tristan dahil ang pangunahing papel ng isang tatay ay mahalin ang kanyang mga anak. Kung ano nga ako ngayon, yung mga achievements kung meron, yun, because of him. Because of him, wala akong hingin pang, wala akong hingin pang ibang tatay, kundi siya lang. Isa siya sa mga Season 1 Starstruck Avenger. Pansamantalang nakilala dahil sa kanyang kagwapuhan, pero hindi nagtagal, naging pasaway at nasangkot sa iba't ibang gulo sa showbiz. Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan natin at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay. Mga tunay na kwento.